Kahit na inaresto na si dating Bamban Mayor Alice Guo, may ilan pang opisyal ng gobyerno na umano'y may kinalaman sa mga Philippine offshore gaming operation. Base yan sa impormasyong natatanggap ni Senator Risa Ontiveros. Yung mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganun. Bago na lang kayo ng forma, at least legally, bilang mga simpleng BPOs lamang. Pero nakatago sa loob nun ay mga POGO operations pa rin. Dagdag ng senadora, wala pa silang nakukuhang pangalan kaugnay nito, ngunit nagbabala siya laban sa mga gumagawa nito na itigil ang kanilang gawain. Sabi rin niya na dapat on notice ang Interior Department ukol sa nabanggit ni Interior Secretary John Vic Remulla na stratehiya ng mga POGO ngayon. The biggest disguise that they are going through now is that they are applying for resorts and restaurants. So it is the power of the mayor to visit the establishments and make sure that what is going on is exactly what is intended. Ani Ontiveros, may mga kailangang ilinaw sa executive order para ipagbawal ang POGO. Halimbawa, kaugnay ng mga pwede bang magpatakbo pa rin ng POGO operation sa loob ng mga casino o kaya sa loob ng mga resort na may casino sa loob, pwede mag-POGO ka dyan. At napaka-importante, yung mga economic zones tulad ng CEZA, APECO, na papayagan ba magpatuloy ang POGO doon dahil nagkakataong wala sila sa ilalim ng jurisdiction ng PAGCOR. Nais ayusin ng senadora itong umano'y loophole sa EO sa pagpapatuloy ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa POGO sa Martes. Ani Ontiveros kasama sina Guo, Cassandra Leong, Tony Yang at ang mag-amang inaresto sa POGO Hub sa Cebu sa mga muling iimbitahin. Kabilang sa mga pag-uusapan sa susunod na pagdinig sa POGO ang bagong impormasyon mula kay Ontiveros tungkol sa mga espiya umano ng China sa Pilipinas. Inaasahan din ng mambabatas na ito na ang huling hearing sa paksang yan. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, PNC.